Mga kapuso, keep safe at magiging maulan pa rin po ha. Buti kahit papano sa ilang lugar ay humupa ng baha. Kahit paano. Marami nga sa mga kapuso natin, naglilinis na ng mga bahay at chinecheck na yung mga nabasang gamit, lalo na yung mga outlet at appliances. Matrabaho yan. Ako po, ito nga po, video ni Luz Marcelino. Nako yan, ang tulo mula sa kanilang bubong. Sakto. Sa outlet ang diretso. Nako naman. Nakakatakot yan. Yan yun, no? Yung gumagapang yung sa wall, gagapang yung tulo. Sakto-sakto sa outlet. Uy, nangyari na sa akin yung nag-spark yung outlet ko. Ay, ano, Few years tumutulo ago. talaga. Yeah. Pinatay namin yung sa amin. Pinatay namin yung outlet namin doon para iwas sunog na kami. Anyway, mga kapuso, ingat po at baka makuryente ha. Kahit hindi nga maulan na riyan ang panganib niyan. Gaya po ng 11-year-old na babaeng nasa within na kuryente sa clip fan na tulad nito. Ayan. Pag-uusapan po natin yan ngayong umaga dito sa Kuryente Safety. At makakasama po natin National President ng the Institute of Integrated Electrical Engineers of the Philippines, Engineer Robert Magulay. Engineer. Good morning, Good morning, Engineer. Sir Ivan. Salamat po. Salamat for joining us. Nako, Engineer, marami tayong pag-uusapan ngayon. Yung mga kababayan kasi natin nagsisibalikan na matapos mabaha ang kanilang mga bahay. Kaya likely, basa pa yung mga electrical outlet nila, yung mga saksakan. Unang-una, Engineer, ano bang dapat tingnan muna ng mga kapuso natin bago nila gamitin yung mga outlet? Siyempre, bago natin tingnan, of course, I would remind na magkaroon tayo ng common sense and presence of mind. Okay. Siyempre, common sense, dapat ito yung mga practical judgment na day-to-day. And presence of mind, that applies the calmness and effective fast decision during emergency. Okay. So, ang una nating gagawin, siyempre, tingnan natin kung to what extent ang tubig naabot ba yung mga outlet Okay. or nabasa ba yung mga appliances. So, ang first target natin is to switch off the main breaker. Yung breaker, yung usually ano yan, yung... Yeah, that controls everything. Yung na box. natin. Oh. Yeah, Big yeah. box. But, remember, kung basa rin naman at hindi mo ma-reach out yung breaker, you have to call the utility crew. Yes, yes. Talaga? Hindi ka pwede pumunta, ganun Hindi mo lang pwede. isang ganun. Di Kasi, ba? Isang kasi ganun lang. basa yun. Parang suicide kang basa yun. So, it is susceptible for electrocution kasi basa. So, huwag mong pilitin na, kunyari, sasakay ka or papatong ka, which is very risky yun. So, call the utility crew, mga taga-Meralco, kasi may paraan sila. Pwede nila i-switch off from outside. O kaya, Okay. hawak kamay sila. O, hawakan mo ako. Papatay ko to. Oh, yung mga Ganyan, di ba? Yung pwede glove. Damay-damay na to. Lahat kayo madadamay, damay-damay, di ba? So, yun, dapat ganun. Ganun ang titingnan natin. Yun ang pinakauna natin Yun ang una natin gagawin. Pero paano nga ba natin malalaman kung okay na ulit magsaksak ng mga gamit? Pero wait, before that, ano yung mga signs na kailangan, okay, aside from the fact na tumutulo yung tubig. Yun ang Sige, obviously, obviously. na yun. So, next to that is the visual inspection. Kita mo talaga. Tulad kanina, napakita, tumutulo. Tumutulo, So, may okay. So, tubig aside talaga from that- yun. So, let it dry. Yes. When we talk of drying, it's not just hours, minimum 24 to 48 hours. Talagang dry na dry siya. Is it better kung, di ba may takip yun, di ba bro? So, Yes, yes. tatanggalin natin yun para makita natin yung loob kung basa. Yeah. But that is also, you have to be careful kasi but after switching off, yes, you can do pwede, that. Pwede na. oo. Pwede na tingnan natin visually na talagang tumutulo, halata eh. Pero kung minsan, visually makita mong tuyo na, pero hindi Sa mo labas. makikita Kaya sa nga, loob. yun, Sa yun, loob. oo. So, while restoring also the power, kumbaga, natuyo na. Oh. But the best way really is to have it checked with the technician and the expert to Yun make pa sure rin. magkaroon tayo ng continuity test. Kasi kung minsan di natin nakikita, baka may moist. Oo. Right. Then, Tapos sinahawakan mo kasi may moist kaya. Tapos Tawagin mo yung kapitbahay mong kaaway mo. Neighbor, check mo nga to. and the process of restoring, isa-isa mo rin i-switch on yun, ang breaker. Kasi when you switch on the breaker na may problema sa loob, automatic mag-trip yun. Nako, lagot. Mag-trip yun. So, yun, hindi mo man nakita visually na may problema, may moist, mag-trip yun. Kaya isa-isa mo rin yan. So, that helps you determine na, may problema pa pala ito. Okay, engineer, sa video kasi mula kay Marlon Works official, baha sa bahay pero hindi naman inabot.
Okay? Okay. Hindi inabot yung saksakan. Ayan. Kapag ganyan ba, safe na ba itong gamitin kung hindi naman sa tingin natin ay nabasa o nalubog? Kasing konting-konti lang aabot na, pero hindi umabot. Oh, hindi So, is that umabot. safe? Pero Automatic? may risk pa rin yun. You still have to check to be okay. sure. Kasi na isipin safe mo, tayo. hindi nga siya na-submerge, Oo. pero baka sa splash, baka inabot. din. Correct. Pwede. Or maybe at that Oo. time when he saw, nasa baba na. Pero before that, katulad ng sinabi ni Sir Evan, na mayroong nangyari, nag-flash or inabot yun, pero nung makita niya, nasa baba na. I think the Hindi. overriding principle here is huwag tayong magbaka sakali. Exactly. Dahil hindi natin Exactly. alam yung extent ng Don't pagkabasa. assume. no? Don't assume. Anyway, engineer, bukod sa mga outlet, isa-isahin natin yung mga common appliances na nasa mga bahay natin at paano ba sila gagamitin ulit matapos natin maba. Let's go. Ito po, Okay. unahin natin yung... Nako, importante Ito yung to. ref. Sobra refrigerator. Ref, Kung ref. wala ito, ang mga Oo, pagkain mo sa bahay, sira ka agad, di ba? O, sir. Ayan. Ano po ang dapat gawin kapag nalubog sa baha ang ref? Yung iba kasi, kalahati, nalubog. Yan. Yeah. Paano bang So, dapat ganito natin yun. inspeksyonin? Kung totally na-submerge siya sa tubig, masisira na talaga siya. So, chances of repair is less. Naku po. But the Okay. best way to do it is to have it checked by the expert. So, write off with, mo na. with the due process. Pero Pero yung kalahati, baka may, naman may, may may pag-asa pa. mga incident naman na kalahati lang. Oh, yeah, dito. Oo, Dito kalahati lang, dito lang. lang siya. But if Sinuwerte you ka, will dito lang notice, siya. if you will notice, ang compressor natin nasa baba. Oo, two. Ayan, Yes. oh, nasa Oo, baba nasa yan. baba Baka yung pwede compressor. natin pakita. Yan. Ayan. Ayan. Ito. Yan. Yan. So, nasa So, baba silipa, din. yan. So, Compressor, yes. risk din yun. Right. Kasi pwede siyang nag-moist, pwede siyang, siyempre, nabasa siya. It will not function the normal way he is functioning. So, kalahati man o na-submerge, ang chances lang ng repair is different, pero yung rest nandun pa rin. Oo, pag naglumubog na siya, pwede mo siya gamiting bangkas sa labas ng bahay mo. Yan, Pero yan. kung konti lang, Yeah. tawagan na ng Yeah, expert. yeah, Just to expert. be sure. Engineer, TV. paano pag TV ang nalubog? Pag fully submerged ang TV kasi hindi lang yung power supply ang tinitingnan natin. Yung motherboard, yung power board niya na Yes. may mga semiconductors, Okay. may mga resistors, Yes. which is normally, aside from matuyo man yan, may mga corrosion yan. So, totally, very ano na talaga yun. So, chances of repair is less Naku. pag ang TV ang nabasa. Oo. So, to be safe, don't operate. Huwag Again, piliting safe. paandarin, no? Exactly, Mas makakasama, exactly. okay. Baka Electric fan makasunog tayo, tayo. engineer. So, Yung mga, yan, nasa mga sala yan eh. Nasa living room, Yes. nasa bedrooms. So, electric fan naman, kung titingnan nyo, nasa baba, may stand naman siya. So, ang i-check natin, of course, yung cord kung na-submerged doon. Kasi that will, siyempre, pagsaksak mo, kung may moist pa siya. And of course, yung motor ng fan, nasa taas. Ito, nasa taas. Pero So, kung hindi nabasa yung motor, hindi nabasa, ayan, may malaki ang chance na malaki ang okay siya. chance na okay siya. But again, to be safe, i-check mo, i-dry professionally. Hindi yung Professionally. Tsaka ito, kunyari lang natuyo. Kasi that is a motor eh. So you have to make Huwag sure na wala isaksak na yung basa moist. to, obviously, no? Huwag magsaksak na kahit ano na basa kasi good luck sa inyo. Yan. Ito naman tungkol din sa electrical fan ha, galing kay Annabel Dizon. Makikita sa video na butas ang bubong niya at umuulan pero may ceiling fan Oh, siya. akala- So kapag ganyan, Aba, matibay. kapag ganyan ma-engineer, safe gamitin kahit nasa gilid lang naman yung Oh, butas. so katulad Hindi dyan, nakikita mismo. natin. Oh, hindi mismo sa ceiling fan. Medyo malapit. Oo. Pero kung hindi naman talaga kailangan, to be more safe, huwag mo nang gamitin. Kasi kung titingnan mo, yung flow ng water, o nag-i-splash siya doon eh. Oo. Di ba? Yeah. Ay, And oo. you don't know the Yun, eventuality. Yung mga splashes na sinasabi mo, bro. You don't know the eventuality. Baka naman, Baka tumama na. ang pag ano tubig ng sa hangin, kanya. Oo. mababasa pa rin siya. So, the best way is, Don't. huwag na muna. The prevailing ano nga, like you said, don't. Just be Baka safe. naman gamiting pampatuyo yung ceiling fan. Pwede, Yan, pwede yan. oo. So, Oh, yan. Ito, balikan naman natin yung 11 years old Okay. na namatay dahil sa clip fan. So maraming gumagamit, ang daming gumagamit ito ha. Yeah, kasi mura, di Oo, ba? And very, mga 100 plus lang, or less than that nga Hundreds, eh. Akala ng iba, mababa lang Yan, ang yan, voltage nito at safe. Pero, posible pa rin yung ganong klaseng insidente. Correct. Kasi yung sa kanya naman, nakita natin, may exposed na wire. Exposure wire. Yung oh. wire, which I have seen it and the way yung nag-explain kanina yung tatay, nag-touch daw doon sa
Sa frame, bakal. sa frame ng Kama niya. kama Oo. niya. So yun ang sa electrocution. Kaya doon siya na Tapos I think also, engineer, good to point out, kasi nung habang nakukuryente daw yung bata, sinubukan siyang hawakan ng lola. Oo. ng lola. So Which pati is yung a family lola, member. Yung pati yung lola, Nakuryente. Nakuryente rin. Oo. So good siguro, the resistance ng lola hindi masyado, kaya hindi siya Yes. na naging na-electrocute daw yung bata na electrocute. kasi yung may electrocute ng todo-todo, yung the one who's actually holding it, parang ano na lang, parang latak na lang. Engineer, yun, by di ba? the way, meron tayong mga gamit dito. Itong mga to, Conductor, non-conductor. makakatulong ito. It can help. So, depende kung sa pag-ano lang, Yes. pag-switch Ito, lang. mga Pero mga para rubber sa gloves. operation, may certain category ng mga gloves na gagamitin. At sa certain Hindi voltage. porket naka-gloves ka, Correct. safe ka na. Yeah, Okay. safe. But still, Pero for us, naman, ang ano lang naman natin dapat dry. Kasi ang ano natin dito, ang resistance for dry skin is 1,000 ohms, 100,000 ohms. Pero yung wet is 1,000. So kung titingnan mo, ang 220 na sinasabi nila, dahil 220 lang low voltage, is still risk. It is a risk. Kasi it depends on hindi naman yung voltahe talagang nakakakuryente. Kahit 50 volts lang yan, kung ang resistance mo, for example, is 1,000 dahil with, that is 50 milliamps. Yes. And 30 milliamps can already a fatal Fatal na siya. oo. fatal na yan. So, fatal na electrical oo. and fatal. Medyo That will cause- technical. Yeah. Technical, pero to be safe na lang, huwag nyo lang don't even try it. Kasi may magtatanong, di ba, about the gloves. Kung rubber ba, pag cotton ba, pwedeng gamitin. ako naman, sa tingin ko lang, but some protection is better than no None at all. protection. Exactly. Oo. Engineer, baka may huling reminders po kayo sa ating mga kapuso, lalo't maulan pong panahon at maraming nabahang kanilang mga tahanan. So siguro ngayon, dahil continuous pa rin umuulan, ang una nating gawin is to elevate yung mga appliances. And as much as possible, wag muna nating gamitin yung mga equipment or appliances na kinakailangan ng kuryente kung hindi naman kailangan to be more safe. And never assume na ang wet at saka electricity, kasi sabi nga ng dalubhasa, water and electricity is equal risk for electrocution. That will cause verticular fibrillaries na magkukos ng yung heart Naku po. malfunction. To stop, yeah. Oo. Yeah, yun yung ano. So kaya nga sabi ko nga kanina, 30 milliamps can already Kill kill. you? Yeah, it's already fatal. Yeah. Kaya pag mali po yung sinasabi na low voltage, kasi ang low voltage, yung household voltage natin na 20, it's already a lethal. Any voltage, huwag nyo lang, mag-ingat na lang tayo lahat. Doon na lang tayo sa when in doubt, don't. Don't. Yes, Okay, without ganun don't. na lang, Yan. ganun na lang. Maraming So, avoid, salamat. oh. Yeah. Siguro, ang isa pang maidadagdag doon sa mga preventions, siguro mag-install sila ng GFCI, yung ground fault circuit interrupter. Kasi yung may mga ganun, para sa kusina, yung mga portion na nawiwit sa yung out sa external na mababasa, automatically pag na-detect niya yung leakage at ground, mag-trip siya. Kumbaga na-disconnect yun. Mas safer yun. So kung po pwede, yun Ulitin ang mo mga ano yun? preventive. Yeah, GFCI, ground fault circuit interrupters. Ayan, GFCI. Bibili silin. Yun, lalo na doon sa mga kusina, May mga binibili ba doon nababasa. sa mga tindahan? Ganyan, Meron may yun, ganon? meron yun sa GFCI. depresyo. Yun ang mga outlet. GFCI. Okay, Yan, tandaan niyo yan. oo. Maraming salamat. Engineer Robert Magulay, National President of IEE. IIEE. Doble natin ko. That's what I mean. Ingat po tayo mga kapuso. Engineer, thank you. Thank you rin, thank you Engineer. rin. Thank you very Thank you, much. thank you. Okay. Ingat po tayo. Huwag tayo magpakuryente. Just be safe. Yeah. Wait! Wait lang! Huwag mo muna i-close. Mag-subscribe ka na muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you. O sige na,